Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back mga kaspiro. Muli samahan niyo ako sa ating ginawang pamamana ngayong araw. Kasama natin ngayon si Ildin Manakpo. At para sa buong kaganapan ay samahan niyo kami sa laot na mag-claim ng biyaya na nakalaan para sa araw na ito. Let's go! Hindi pa kayang ibaba yung bangka. Medyo maliit pa yung dagat kaya naghintay pa ako ng kaunting panahon para tuluyan nating maibaba sa kanyang balsa o yung kanyang pinagpapatungan. Sayang kung hindi tayo lalaot. Grabe ng init. Okay. Let's go. Napakaganda ng visibility ang sumalubong sa atin kaya agaran kong pinuntahan yung nakapahiwalay na bato dito kung saan tayo nakakahulin madalas ng mga red snapper. At unang baba natin may 3 piraso agad na nagpakita at syempre pinili natin yung malaki. Kung mapapansin nyo mga kaspiro, kanina habang naghihintay tayo ng bangka, palaki na yung dagat. Kaya timing para sa spot na ito dahil napakalapit lang nito sa mga bakawan. Nagkakaroon lang ng ganitong visibility dito kapag walang ulan at malaki ang dagat. Madalas kasi napakalabo ng area na ito kaya hindi natin napupuntahan. At ang unang isda natin, isang red snapper para sa araw na ito. Binumanong sisid at mayroon kaagad tayong biyaya na nakuha. Next dive, same spot pa rin at nandito pa yung mga kasama niyang red snapper kaya pumili-pili muna ako at napakalaki sana ng target natin kaya lang medyo may pagkailap kaya eto na lang yung nasa malapit. Pagka nagkakataong ganito ang visibility mga kaspiro ay napakaraming mga bahura yung gusto kong masisid kaya madalas sa mga spot na ito ay masyado akong nagmamadali at pagkatapos nga nito ay bumalik na ako sa bangka para puntahan pa yung ibang spot na gusto pa nating masisid. Ang bihira lang kasi magkaroon ng linaw na ganito. Malayo pa nung mamatay yung makina. Wala kasing magandang minor yung makina natin kaya sinagwanan na lang ng ating kasama. At pagkatapos nun makapag-prepare ay agad na rin akong bomba para maghagilap pa ng biyaya natin ngayong araw. At natapat na ako dito sa napakalaking coral trout. Pero yung mga sumunod na nangyari ay hindi ko talaga inaasahang ganito pala kailap yung coral trout na ito. Oversize na sana kaya lang hindi talaga natin mapilit. Kaya pinagbigyan na muna natin siya. Free-pull lang yung ginamit ko dito mga kaspiro dahil napakarami kong pusit na nakita. Saktong wala kaming ulam sa bangka kaya pipitasan natin ng isa para mayroon tayong maikilaw.
panibagong spot ulit dito mga kaspiro. Ay muli tayong nagbakasakali na magkaroon ng biyaya. Walang mga pelagic sa madalas nating pinapanaan, at dito ay bumalik ako sa medyo malapit na mga bahura. Walang kaano-ano nung makita kong may isang golden trevally na nakahinto dito, kaya sinigurado ko na. Ganyan kadalasan yung mga behavior ng mga pelagic mga kaspiro kapag mayroong mga cleaner wrasse. Humihinto talaga sila para magpalinis ng kanilang katawan, dahil kadalasan yung katawan ng mga pelagic ay may mga parasite na nagsisilbi namang pagkain ng mga cleaner wrasse. Kauna-unahan nating pelagic para sa araw na ito, mga 3 to 4 kilos na rin yung golden trevally na ito. Mas malaki kasi ang tsansa na mahuli natin yung isda kapag ulo yung pagkakatama ng shop natin, dahil matigas yung mga parte na mga buto na nandito kumpara sa katawan. Hindi pa rin ako umalis sa Rawis kung saan tayo nakahuli ng golden trevally kanina. Napakaganda kasi ng forma ng bato dito. Talagang pinagpapahingahan ng mga pelagic, at sa muli kong pagbalik ay meron agad akong napansin na isang barchic coral trout, pero hindi ko kaagad pinana dahil naghintay pa ako sandali ng ibang isda, baka may pelagic pang dumaan. Pero nung natiyak kong wala na, ibinaling ko na sa kanya yung ating pana. Spine shot yung patama natin para sa pangalawang isda dito sa spot na ito. Umabante na ako sa unahan. Maliit lang kasi itong bahura na ito, kaya matapos kong pumunta sa Rawis, pabalik na ako sa bangka nung makita kong
maganda rin yun dito sa kabilang parte, kaya sinubukan kong mag-ambush at mag-abang ng isda na pwede nating mapana. Hanggang sa mamaya maya lang ng konti ay meron akong nakitang malalaking isda, pero hindi ko klaro kung anong klase. Isa sa natitiyak ko mga kaspiro ay isa ito sa mga uri ng snappers base sa kanilang pagkilos sa ilalim ng dagat. Napakarami nila, grupo sila mga kaspiro, kaya nung nilapitan ko ay pinili ko yung pinakamalaki. Unang pagkakataon mga kaspiro na nakahuli tayo ng ganitong uri ng isda. Kung pamilyar kayo sa latab na isda, yung maliliit na tumitira sa mga buhangin, halos ganun siya, pero kadalasan talaga hindi lumalaki yung mga latab, at nung malapit na ay parang karpa rin yung kulay niya, yung isdang tabang. Kaya naman nung nasa tabi na kami, inalam ko kung ano ang tawag sa isdang ito. Ito pala ay tinatawag ng mga lokal na uli balay o bato-bato sa ibang tawag. Paparating na yung malakas na ulan nung muli kong binalikan yung rawis kung saan tayo nakahuli kanina ng golden trevally at ng barchi coral trout. Saktong paglubog ko dito mga kaspiro, napakaraming mga yellow dots trevally at may nahahalong isang golden o badlon, kaya iyon yung pinili ko dahil 130 ang kilo dito, habang yung mga yellow dots ay 120 lang. Pari-pareho rin naman ang laki, kaya nag-advance na lang tayo sa presyo. Kagaya ng kadalasang nangyayari ay makakakita ng napakaraming kawan ng isda kapag hindi pa gaanong malalaki, hindi pa kasi sila nag-aagawan sa pagkain. Hindi kagaya kapag malalaki na sila ay talagang pare-pareho na silang matatapang. At habang nakikipagsapalaran pa tayo sa spot na ito ay napakalakas na ng ulan na paparating. Kaya lang ang problema, napakalakas ng agos. Pero subukan natin kung kakayanin. Kasi kadalasan pag-akyat ng pelagic ay may agos. Pero pag sobrang lakas na rin, delikado na para sa mga divers. Let's go! Sa napakalakas na agos nito, hindi ko alam na dito pala nag-aantay yung malaking biyaya. Sa pagsisid ko ay dahan-dahan tayo nag-free pull, at paglingon ko sa likuran, napakalaking yellow dots trevally ang papalapit sa atin. Pinana ko na ng long range mga kaspiro, hindi ko na kasi kayang umabante pa sa kanya dahil nga napakalakas ng agos.
kalkulo ko naman na aabuti na, kaya tinuluyan ko ng kalabitan. Kaya lang sa bandang unahan ipinulupot niya sa bato, walang maayos na pahinga nung sinisid ko, kaya naman talagang napakadelikado kapag ganon. Hindi talaga dapat gawin, lalo kapag solo dive lang tayo. Kaya kung mapapansin nyo, nung matapos kong tanggalin ito, talagang kasama na yung kamay ko na humahawi sa dagat para bumilis yung ating paglutan. Naisip ko na rin tanggalin yung babit dahil talagang kapos na ako. Wala talagang maayos na pahinga sa ibabaw. Naghahabulin kasi ako na baka makawala yung isda. Napakasayang din. Napakatagal ng palaro ko sa kanya bago siya tuluyang humina at nagpahila sa ibabaw. At dito kung saan ako nakapwesto ngayon mga kaspiro, ramdam ko talaga na yung agos ay para nang hinihigop ako pa ilalim. Pero hindi naman ako nagpapanik, kaya nai-handle ko naman ng maayos yung lahat. At the same time may kasama tayo sa bangka na pwede nating tawagin kapag hindi na talaga natin kaya yung agos. Matapos kong maka-recover ng sobrang pagod mga kaspiro, ay muli akong sumisid at nagbakasakali pa na baka may golden trevally pa ako makita. Hindi nga tayo nagkamali, kaya lang ay talagang hindi ibinigay sa atin yung tamang distansya na ating kailangan. Nagdiretso na akong free fall mga kaspiro at ambush na. Baka sakaling bumalik pero hindi talaga nangyari, kaya pagkatapos nito bumalik na ako sa bangka. Sobrang pagod na kasi. Last na spot na tayo mga kaspiro. Hapon na at napakalakas ng agos, pero kahit pa paano mayroon na rin tayong biyaya, kaya subukan natin dito kung makakadagdag pa tayo dito. Sana may badlon na madagdag dito. Let's go. Para sa huling pagkakataon at pagbabaka sakali, palubog pa lang ako nung makita kong mayroong sumalubong sa ating grasya. Napakabilis ng paglangoy ng golden trevally na yon. Talagang nag-hunt siya ng kanyang makakain. Mabuti na lang tinamaan pa rin natin sa kabila ng napakabilis na mga pangyayari. Maraming salamat po kay Sir Darius Pamadeco Pistejo sa kanyang sponsor sa ating pana, at sa awa tulong ng Diyos baka sa mga susunod nating upload yun na yung pana niya, yung ating magagamit, dahil sa December 1 ay magkikita na kami para ibigay yung barrel. Sa kasalukuyan nandito na sa ating shop.
Ito na rin yung huling isda natin para sa araw na ito. Masyadong ramdam ko pa rin talaga yung pagod sa sinagupa nating agos kanina. Kaya hindi na ako tumagal sa spot dahil napakadelikado na. Isa sa mga sinyalis na napakalaking tsansa ng blackout pagka ganito. Sumasakit na kasi ang ulo ko. Kaya pahinga na muna tayo sa ibang araw naman ulit. Okay, nandito na kami sa tabi mga kaspiro. Ayun. Hapon na talaga. Ang oras natin ay alas 5 na rin talaga. Alas 4:54. Alamin natin sa palengke kung ilang kilo ang aabutin ng ating biyaya ngayong araw. Ano yun, tuhugin lang natin tapos yung kaninang kaputulan ano? Wala, tinapon mo na rin. Sige na lang. Yung dulo putulin natin. Sige, meron. Buksan mo na ang pintuan. Grabe. Ito mga kaspiro, hindi ko kilala kung anong klaseng isda ito. Baka sa mga nakakaalam niya, no? Parang karpa. Makintab. At kung familiar kayo sa latab na tinatawag, parang ganun siya. Pero ang latab kasi hindi lumalaki. Ito ay mahigit 1 kilo rin siguro, estimate ko. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng isda yan. Tuhog lang namin tapos dali natin sa palengke. Matatalas. Biyaya. Huwag lang sana maputol ang nylon. Talagang may bagay rin talaga. May timbang din siya. Timbang din. Ay, putol ng timbang. Sana. Wala, nagkataon lang. Ito mo galing pa. Ito, pahiwalay mo ito din Ulamin natin yun. Sige. Pada. Putulin na lang siguro yan din. Susunod. Sa iyo, mas masarap. Pusit. Grabe, hindi kayo nilamigan? Nadala na lang sa pagtitiis Kaulan sa mga basket dyan. Maaga. Yan, tingin ko yung kinuyan naman yan. Buti hindi kayo nilan yan. Siguro yan. Maliho na. Kanlay. Kanlay di ba? Ulam. Ano yan? Uli balay? Uli balay? Uli balay. Kalawa kong kanlay. Grabing ano yan, taba. Malaki na yan, mga size 8 kilos. Kaya na yung ang mga basket. Nagrupa lang lagi din mo na din.
Why na raw nag-loud? Oh, vlogger. Mga vlogger. Order niyo, order niyo mga vlogger. Oh. 9.4. 9.4. Sige. 5.5. 5.5. Sana ba? Hindi. 3.8. 3.8. Ay, 4. 1 auto, 4. Bilang ito natin. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ang sabal daw dyan, pang turdo nyo o pang gasolin nyo. Oo. Salamat ya. Pati sa Kabalaw, ayun naman ito. Kuha na. Wala yan, arkabalang din. 2.4 na dira. Ang kuwan. Pang gasolin na lang. Ah, thank you kayo te. Uri ng snappers na kung tinatawag uli balay, hindi ko pa kabisado kung anong totoong pangalan nito. At yung pusit na pinana natin, prito. Tapos yung ibang parte ng uli balay na snapper. At yung iba naman na doon sa ating kapitbahay. Binigyan natin sila para may ulam din sila. Kain tayo mga kaspiro. Medyo napalaban ang katawan ko kanina sa malakas na agos, kaya ito. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Shoutout po tayo mga kaspiro. Maraming salamat sa first comment natin kay Ma'am Jelyn Agbay. Boots Kasumpang, maraming salamat din. Placedo, maraming salamat po. Kay Loria Vidal, Flor de Lisa Kalingaw, Ronald Dimbudo, Restituto Kawaling, ganon din kay Elmer Marcon, Jan Pao Laribalo, at Kasalom TV, Janrel Tirado, Jenny Som Okrancudo, Umay Vlog TV, Modisto Paul, Arlon Pagal and family niya, kay Rebel Dogs, ganon din kay Romel Navarrete, Mauricio Pujas and family, Pancho Pantino, Danilo at Jules Prince Adalim, Nestor De La Rosa, Yapox TV, Justin Ripolo, John Mark Giala, Boyet Villacorte, Alex Bag, Daryl Galingaw, Marcelo Bernaldez, shoutout sa Antipolo Rizal kay Baby Daistron, Regent Pasco, ganon din kay Marcelo Bernaldez, Hanford Di San Jose ng Kaluya Antique, Austin Jick Buma, shoutout po, Rini Alisin, Pasay City, ganon din kay Joel Kaibog, Sherwin Insinso, Ronnie Sumaya, Anthony Gabato, Mayra Kadusale, at Asyong Sandara, ganon din kay Brian Kelvin, Roberto Patalagsa, Samuel Prado, Frederick Mendoza, Ariel Arias, Jopit Cahildo, Ernesto Perez, at Renato Di Solok and family, Idi Muradas, at sa kanyang anak na sa Cebu, ganon din kay Semyon Condes, Kawan Heart TV, Jojo Jornadal, Josephine Drigosa, shoutout din kay Erlin TV, Alfredo Ramos, at kay Ma'am Michelle, Ines Likayan, Ralph Nold Melgar, kay Jake Abner Spearfishing, Joel Antonio, Eduardo Yonson, Raiden Kaligid, kay E.I. Robio, Jeffrey Domingo, Jeffrey Diaries, shoutout din kay Janice Rosales, at Julito Cuesta, Noe Patiliano, at kay Nathaniel Villamor Cervantes ng Italy. Maraming salamat po sa patuloy na pag-antabay mga kaspiro, sa walang sawang suporta. Ingat po tayo sa araw-araw natin ginagawa. Kita-kita po tayo sa muli nating video.